Pero ang dami ng tatanong eh. Kaya sabi nila, Kong, bakit hindi na po kayo dumadalo sa Quadcom? Gaya nung pagpunta ng Pangulong Duterte, na-expect nila na kayo ay nandun, Kong eh. Unang-una, nandun nga ako sa Subic. Kasi alam ko, November 21, na-reset. Reset. At nung nagsisimula na yan, ay halos nandun na kami at papunta na kami nung Zambales. Opo. Hindi na kami makakabalik. At kung kahit babalik ako, hindi ko alam kung ano pang aabutan ko. Hindi ko naman alam na... Tinuloy pala nila. Hindi ko naman alam na itutuloy hanggang madaling araw. 12 ng hating gabi po natapos eh. Oh. Nako. Oo nga, kasi resume yan dyan ay madaling araw eh. Yung alas 5, alas 6 eh. So ano ang kabuuang report tungkol dyan sa naganap na yan, Jen? Well, andun na nga po, may nagsasabi ng iba na, naku, para bagang naisahan ng Pangulong Duterte ang mga opisyalis ng Quadcom. Ang sabi naman ng iba, hindi, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ng Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, Kong. Dahil iba't iba yung mga nagkukomento eh. Opo. Mayroong iba't ibang mga komento. May pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulong Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay at ma-discuss natin, Kong, yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sa kanyang pagsabing... Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. Una po, yung sinabi niya kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon hindi kasi sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, komprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung ano, gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun, Jen. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po ko, maisingit ko lang, dapat, di ba, ang plano niya, 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya. Napakalaki pala ng problema ng droga. Kasi nung sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya, ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, inandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yon, nung panahon na yon ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yun. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon.
Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yon at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yon, ako talaga ang nananagot doon. Sapagkat ako ang nag-direct noon. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela, ako sumulat noon. Sapagkat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon, yun ang kanyang pahayag. Ngayon, sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata. Oho. Tama. Ngayon, kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang ganoon eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maute Opo. Maute Marawi Brothers ang Marawi. Yung Marawi Siege Hindi po. ba kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberenya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga. Opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila, na kung ang tawagin ay sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, Yung war on drugs. between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Pako, ang tindi. Napakabigat po niyan. Oho. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganun. Manaka-naka na lang. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Hindi ba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya. Bakit po yung mga napatay ng NPA, hindi po extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi po mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom Yung balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yan, Jen. Wag ko lang Totoo ba yun? Chismis kung ano man Kung sa bagay, nangyari sa akin yun Hindi ba? Kayo na po ang saksing buhay dyan. Kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara
kung ano yung mabuting gawin namin, Oho. na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Oho. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa Ganun kanya? din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Dahil ngayon, makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, ano? Opo, opo. Kaya lang, masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano bang dahilan, ba't mo ko tinanggal, hindi ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oho. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di ba lahat naman kayo, pantay-pantay kayo dyan. Paano ba nangyari Oo. sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oho. Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito yung parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Ano? Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Oho. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Oho. Kaya nga pati hopya rito nakuha na eh. Saka ngayon tatanggalin. Oho. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan Oho. ang House of Representatives dyan? In particular, yung Quadcom. Marami kang itatanong dyan. Opo, idugtong ko lang, Nelson, at doon sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, ang naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro, Jen, yung isang parte ng criminal law na merong tatlong klaseng principal eh. Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang, Jen, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yon. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun eh. Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinyon sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan
tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Oho. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Oho. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Totoo Walang po. ebidensyang pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mong yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in need of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila ay resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit to? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo nung affidavit magamit na yun. yun, Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit eh. Opo. Para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-u-object na kagad doon eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo,
Hindi ka pwede mag-object yung abogado. Hanggang saan po Oo. Yung right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala. Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Hindi, wala. Bali, wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Oo. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Yes po, oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Okay. Opo. Halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntary. Na voluntaryo. Nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi yan ang gusto mo. Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appearance? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niya? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Asierto ata ang pangalan. Opo, yun. Kunwesto niya yung kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa laga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Ayun. Kaya pala nung questionin ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni dating po, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Sabi ni Chairman Barbers,
nagtatago po sa ngayon. Kami nga po, hindi rin namin alam kung saan naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite, Kong. Pinayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi ba payagan ng korte yung ganun eh? So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito? Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan? Ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat ng chief of police nung kanyang panahon? Ayan. Sila nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon hindi maiisip ng tao ngayon yan? Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, Sino ba ang abogado ng gobyerno? that time, Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, si Atty. Guevara. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati sa DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Sa panahon niya, yung nagkasakit? Dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Ngayon, Pangulong Duterte. lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna yung kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ng Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ho ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion na ipatawag natin dito ngayon ka lang kasi dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig Hindi mag-motion ka ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga sumagot, Kong. Kailangan mag-file ka ng motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig ng dating Pangulo Duterte, Kong. Hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan, EJK lang. Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. So hindi balanse.
Nasaan ang katwiran? Oho. Kaya ang tawag ko dyan Inquisition.